at aming mga kapag-aral. Kami ang mga mag-aaral na nagsulong ng malayang pag-isip at makatalumang nito. Sa tanghaling ito, aming ihahandog ang aming pananalisik at pananaw tungkol sa political dynasty. Isang isyong matagal nang humahadlang sa tunay na diwa ng demokrasya sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng aming talakayan, layunin namin buksan ang isipan ng bawat isa at magbigay inspirasyon upang maging mapanuri at mapagmatyag sa mga namumuno sa ating bayan. Naway magsilbing gabay ang aming pagtatanghal sa inyong pagninilay at pakikibahagi sa paghubog ng mas makatarungang Pilipinas. Mapagpalang sa araw sa inyong lahat. Ako, si Marian Mariano, narito upang magpahayag ng saloobing kumakatawan bilang kabataan ng ating bayan na sumasalungat sa dinastiyang politika. Dahil sino nga ba ang gugustuhin na mamuhay sa isang bayan kung saan naghahari ang iilan at makapangyarihan? Ang mayaman ay higit na yung mayaman at ang kapuspalan ay nasasadlak sa kapigilian. Ako ang makatang sa panigay sa araw. Sa sistemang pamilya, matibay ang pundasyon. Hindi ko tututulan ng aksyon. Sa dinastiyang tapat, may puso at layon. Ang aking pangalan ay Cassandra Argullo, handa nang bumigkas ng salitang itugon. Ang dinastiyang politikal ay isang malaking hadlang, isang malaking sagabal sa pag-unlad ng ating bayan. Mga umuupoy wala namang pake sa kinabukasan ng bayan. Pag-ahon ng masay, walang tigil na napupurnada. Ganitong sistema ba ang nais niyong pairalin? Sistemang puno ng kabulukan at korupsyon, kung saan ang mga namumunoy habol lamang ay pangalan at kapangyarihan. Tanging pinahahalagahan ay may ari-arian at kayamanan. Ang tunay na pinunoy may malasakit at pakialam. Hindi isang taong wala namang alam, kundi mangurakot at magpayaman. Aking katunggali, bakit ang paningin sa apelido lagi mayroong sumpa? Ang kahirapan natin di lang doon galing. Kung sa sistema noon pa yung problema, kung ang amay naglingkod, ikaw at karanasan. Hindi ba ang anak ay bitiwala ng bayan? Ang patunay ng hirap ay di lang sa pangalan, kundi sa lumang isyu na kay tagal ng iniwan. Ang kanilang pagkahalal ay isang patunay na ang taong bayan ay di nag-uumaaatubalin sumakay. Sa lideratong kilala at may pinatunayan. Hindi sa bagong salta na walang patayan. Kaya't ang dinastiya, huwag mong sisihin. Kung ang inaasam mo'y pagbabago'y di pa dumating. Ang tunay na problema ay nasa pagpili ng taong bayan. Kung sino ang tiwala, siya ang dapat na mamuno sa ating bayan. Sa ating konstitusyon may isang batas na malinaw. Pagkakaroon ng pantay na oportunidad sa paglingkod ay inihandog. Dinastiyang politikal ay hindi otorisado, kaya maging wais sa pagboto. Ating bansa'y demokrasya, hindi monarkiya. Kagalingan ng isang pinunoy hindi na mamana, kaya ang anak nito'y walang pinagkaiba sa isang bagong salta. Ang tunay na basihan ay wala sa dugo, kundi sa credential at platapormang kanilang isinusulong. Ang pag-iral ng itong sistema ay walang saysay, hindi pagkakabantay-bantay at kadayaan ang ito'y isinalaysay. Ang pamahalaan ay nandyan upang paglingkuran ng bayan, hindi para palaguin ang yaman ng isang angkan. Sa angkang sumisibol, serbisyo'y nagpapatuloy. Igalang ko ang diwang sa batas ay kumakapit. Pantay na oportunidad sa lahat ay nasasagip. Ngunit ang dinastiya, may tunay na halaga't bakit. Sa puso ng bayan, sila'y nananatiling sikat. Ang ating konstitusyon, oo, siya'y malinaw na gabay. Ngunit hindi nito pinipigilan ang dugong may patunay. Kung ang angkan ay may galing at matapat sa bayan, bakit babawalan ang kanilang paglilingkod na tunay? Demokrasya'y magpili ng bayan ang desisyon. Kung sa angkan ibinoto, sa puso'y may rason. Ang kagalingan ng pinuno, di lang sa bagong mukha. Minsan, ang karanasan sa angkan mo makikita. Ang anak ng likod bayan, lumaki sa hirap at tulong. Nakita ang suliranin, natuto magplano at magturo. Ang basihan ay di lang dugo, kundi ang gawa at layunin. Ngunit ang angkan ng lingkod, may malalim na kaalaman din. Sila'y sanay sa hamon, sa sistema ay biyasa na. Mas mabilis ang kilos, servisyo'y damang-dama. Kung tayo'y mamumuhay sa bulok na sistema, pangarap ng bayan, tila ba problema? Pangarap ng magulang, bitbit nating alikha, unti-unting nalalanta sa gitna ng paninimbi. Sa halip na hustisya, padaraya ang tanaw. Pagkakapantay ay napuna sa alikabok at alkabok lang muling sumasayaw.
Kapangyarihan ay ikot lang ng isang langit. Paulit-ulit, walang wakas, walang layat pag-iwas sa sakit. Nakakagalit, nakakabini ang katahimikan, na ang batayan ng boto'y hindi galing kundi pangalan. Hindi dahil sa talino, ni sa pusong may malasakit, kundi sa kasikatan, kayamanang kapitid. Kung ang leader ay kulang sa wastong pag-iisip, paano nga ba aasenso kung siya'y laging nakasubsob sa paninisip? Edukasyon ay tinatawanan, batas ay nilalapastangan. Pamumuno'y nagiging palabas ng mga huwas at hungkang. Ako'y naninindigan, di lahat masama. Sa dinastiyang politika, may dalang pag-asa. Kung pamilya may puso, galing at sipag, bakit hindi sila muli bigyan ng hakbang? Serbisyong tunay, ipinamana sa anak. May alam na sa takbo ng gobyernong tiyak. Ang halimbawang dapat ay mga lider na tapat, na kahit ang kapaliling paulit-ulit, hindi salat. Halimbawa ay mga lungsod na umunlad ng lubos. Dahil sa pamumulong tuloy-tuloy, walang gapos. Walang palya sa proyekto, walang sablay sa plano. Dahil ang sumunod ay galing din sa mabuting amo. Totoo ang may ilan na mahusay ang gawa, ngunit dinastiya nga ba talaga ang susi sa minhawa? Hindi ba't ang bawat isa ay dapat may tsansa? Hindi lang ang mga may apelido kilala at bata? Ngunit ako'y di bulag sa ilang kabutihan. May pamilyang di puro kapangyarihan. Ang kanilang layunin, pagpatuloy ng misyon. Hindi para sa yaman, kundi sa bayan ng atensyon. Ngunit sa demokrasya, sana'y tandaan, pantay ang lahat, dapat walang hadlang. Kung ang dinastiyang magiging daan sa serbisyong dalisay, ayos lang ito. Kung bukas sa lahat ang pagpalisahan. Salamat sa pag-amin amin sa ilang kabutihan. Ang tunay na serbisyo ay walang pinipiling angkan. Kung may talento at buong puso, kahit sa pamilya manggaling, hindi man mas mainam kung ito'y atin din tanggapin. Huwag natin silang matulan dahil lang sa pangalan. Tignan ang gawa, ang puso at ang dangal. Kung dinastiya nagsisilbi ng tapat at may malasakit, bakit hindi sila bigyan ng mas malawak ng isip? Narinig na natin, dalawang panig ng masakit. Dinastiyang politikal, masama ba o mali? Sa huli, bayan ang huhusga. Sa balot at puso, tunay na halaga. Di sa pangalan na susukat ang galing, kundi sa gawa, sa puso at damdaming dalangin. Tuloy ang usapan, pagninilay at tanong, upang ang bayan natin higit pang masuko.